Magandang hapon sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng mga makapanood po ng ating live. Magandang hapon and happy Sabbath. Happy Sabbath sa tanan o mayong hapon usab sa mga kaigsuonan na nasa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay na nagsahulog sa adlaw ipapahulay o sa mga naa sa how mayong hapon. Okay, sa hapon ito mga kapatid ay pagpapatuloy natin ang ating diskusyon na isinasagawa sa bawat Sabat ay nasa ano po tayo, 1 Thessalonica chapter 4. So, ang napag-aralan natin sa nakaraang Sabat ay ang tungkol sa kabanalan din. So, ngayon po ipagpapatuloy natin ang naging isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Simulan po natin sa verse 1 hanggang verse 9. Basahin po natin. Chapter 4, verse 1 ngadto sa 9. Sa katapusan, mga igsoon, kami naghangyo kaninyo nga nag-auhag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus. Maingon nga kamo nagadawat og instruksyon gikan kanamo kung sa unsang paagi kamo ang ayang maglakaw og magpahimuot sa Dios. Ingon gayud sa inyong paglakaw karon nga kamo magpadayon sa paghimo niini nga mas fokus pa. Kay kamo nahibalo sa mga sugo nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus. Kay kini mao ang pagbuot sa Dios, ang pagpalaan kaninyo, nga ayran ninyo ang pagpakikilawas nga ang matag usa kaninyo kinahanglang mahibalo kung saong pagbuot sa iyang kaugalingong sudlanan diha sa kabalaan o kadungganan dili sa mahapugong kaibog sa sexual nga gana nga sama usab niana sa kanasuran nga wala makaila sa Dios aron walay usa nga maabot sa punto nga magdaot o maglapas sa mga katungod sa iyang igsuon niining butanga tungod kay si Yahawa magpahamtang og silot niining tanang butanga. Ingon sa among isulti na kaninyo na usab bukos niya di pa matun-an kaninyo. Kay ang Dios nagtawag kanato dili alang sa kahugawan kundi labot sa pagkabalaan. Busa ang tao nga wala manumbaling sa tao kundi sa Dios. Kinsa may nagbutang sa iyang balaang espiritu diha kaninyo inunua labot sa inigsuong gugma dili na kinahanglan nga musulat pa kami kaninyo kay kamo gitudloan na sa Dios nga maghigugmaay sa usa. Amen. Amen. So, yung paalala ni Apostol Pablo dito sa mga mananampalataya sa Thessalonica, brother, ay ang pamumuhay ng may kabanalan ng hindi makapanglapas tangan sa kapwa. Kasi yung kapatid dito ay tinutukoy dito yung kapwa. So, ang pangunawa tungkol sa pamumuhay ng may kabanalan ay napag-alaman natin sa mga nagtuturo na ito ay hindi nagkakamali. At kung ating basihan din sa kasaysayan ng mga Israelita sa sinaunang panahon, kapag namuhay sa kabanalan ay kailangan mag-alay. Mag-alay ng mga handog tulad ng baka, tupa, kambing at kalapate at iba pang mga
guidelines sa seremonya na ipapasagawa ng isang paring Levita kapag ang tao ay mamumuhay sa kabanalan. So, sa hapong ito ay nais nating bigyan kalinawan ang pamumuhay ng kabanalan na nangyari noon at paano maging gagawin natin ngayon. So, sa pamumuhay ng kabanalan, at ang sabi dyan sa nasusulat, ang Diyos ang nagbigay ng espiritu ng kabanalan sa tao. Yun yung maintindihan natin na sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng espiritu ng kabanalan. Kapag ka ang turo, yung aral na binanggit ni Apostol Pablo ay hindi tinangkilik o hindi tinanggap ng tao, hindi tao ang kanilang itinakwil, kundi ang Diyos. So, ngayon, ano ba ang kabanalan na naunawaan ng tao at bakit naitatak ito sa isipan ng marami na ito'y napakahirap gawin. So, bigay natin kay Brother Bong yung kanyang pagpapaliwanag dito tungkol sa kabanalan, kung ano yung kanyang naunawaan tungkol sa pamumuhay ng may kabanalan. Bisayahan ko lang, Kuya Bong, kay elaborate ko ng Tagalog mamaya. Sige. At may hatagan o kinibang pangahulugan para na ko ini pagkabalaan sa ako karon nga na abot nga sa mga pagtuon o kahibalo kay bisan sa kasaysayan ang mga propeta, mga patriarka ingon man nga nabalaan pero sama sa ako sa akong kahimtang aw man ko ug sila po aw so sila nga kahimtang kaniadtong mga kabanahonan sila nakahimo og sala ug sa akong kabahin dili po ko magpakaroning nun nga dili ko kahimog sala. Apan sa akong karon nga naabot, bisan sa akong mga pagidayon, pangidaron, kini pagkabalaan o di gasa na sa kahitasan nga gihatag ngani kanato kay Amen. kini ay pagkabalaan andam tabugawat sa atong kasaypanan o andam Buddha nga mubalog aron sa pahatag o maayo nga kanabang gingon nga sukli sa imo mga kasaypanan imo kini suklian o maayo. So, diha sa pagkamatarong atong maangkon o atong madawa nga kita pwede dahi kang mabalaan kay sa atong pagdawat sa atong kasaypanan o sa atong pagpulig sa mga sayo ngadto sa pagkabatarong. So, mao na para nako no, sa akong karon nga naabot sa akong pagsabot. Okay, so, i-elaborate ko na lang yung naging paliwanag ni Brother Bong, ni Kuya Bong sa kung ano yung kabanalan. So, sa Tagalog, ang direct na naunawaan ko ay sa kanyang sarili na hindi din niya masasabi na hindi siya nagkaroon ng pagkakasala.
At gayon din ang mga propeta noon na kinikilalang namuhay ng kabanalan ay tao rin na nagkasala, possible. Sabi nga, ang Roma 3:23, lahat ng tao ay nagkasala. Ngayon pa man, lahat ng mga propeta ay tao. Maging ang ating amang si Abraham, ang mga patriarka, lahat po yan tao. Amen po ba? Amen. Silang lahat ay kinikilalang banal. Sa kasaysayan, dingin po sa ating kalaman, si King David ay kinilalang banal. Ngunit, alam po natin, ang kasaysayan niya, siya ay nagiging adulterer at murderer. Amen po ba? Amen. So ano bang nagiging faktor sa kanyang buhay at siya ay kinilalang banal sa kasaysayan ng Biblia? Dahil nung naalaman niya o pinaalam sa kanya ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng propeta Nathan, ay talagang inamin niya ito at kanyang pinagsisihan. So ang kabanalan sa nakikita nating pag-unawa sa ibinahagi ni Brother Bong ay pamumuhay ito na nakahandang tumanggap sa pagkakamali at manindigan upang gawin ang tama. Gayunpaman, ang pamumuhay noon sa mga mananampalataya sa panahon ni Moses, na buhay ng may kabanalan ay nag-alay ng kambing, baka, tupa, at kalapati. So, gusto kong ulit-ulitin ito. Ang instruction na iyon sa bandang baba dahil maraming beses yan mababasa sa Torah, sa 5 books of Moses, na kung saan ang instruction na iyon ay walang hanggang gawain, magpakailanman sa lahat ng salinlahi. At ito yung pinag-awayan, pinagdibatihan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil ang sabi ng mga New Testament believer, Christians believer, na wala na ito. Ngunit, sabi naman ng mga sumusunod sa kautosan, na magpakailanman ito. Dahil nga nakasulat sa Matthew 5, verse 17 to 19, maging kudlit ay hindi mawawalan, o hindi mawawala sa parte ng kasulatan. At ang may iba bahagi po ng Torah community tungkol po dito, dahil isa ito sa kapamaraanan ng kabanalan noon. At naniniwala kami na ito'y hindi nababago at kailanman o magpakailanman ay hindi ito mawawala. Dahil ang Panginoon noon, ngayon, bukas, magpakailanman ay hindi nagbabago. At bakit? Yan nga ang pinagtataka ko, bakit sabi nila wala na yung Old Testament at dahil nandito na yung New Testament. Dahil may mababasa na isinulat dito ni Apostol Pablo sa Hebreo Kapitulo 12. Ngunit mga kapatid, nais itong linawin na ang nawala sa Old Testament, yung application na pag-unawa na isinagawa ng mga Pariseo na Judaism sa kapanahunan ni Jesus Christ o ni Pablo. Yun yung inalis. Dahil nakatuon na doon sa seremonyas na kung saan kapag ang tao ay nagkasala, magsasagawa ng pag-aalay, literal na baka, at pinaniniwalaan nila sa pamamagitan ng gawain ngayon ay mapapatawad ng kasalanan. At yun ang sinabi ng Apostol Pablo na nawala na. Ngunit yung instruction na nag-ugat sa kapanahunan ni Moses, na kung saan magpakailanman hanggang sa lahat ng salinglahi na mag-alay ng baka, kambing at upa, ay hindi po ito nawawala. Kaya sinabi sa Matthew chapter 5, sinabi ni mismo ni Jesus Christ, ni Yeshua HaMashiach, huwag kayong mag-isip na ako'y pumarito upang alisin ang katuruan ng batas o ng kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Siya'y pumarito, sabi niya, ako'y pumarito upang bigyan ito ng tamang kahulugan. So malinaw na nag-exist yung seremonyang gawain sa pamamagitan ng mga pare sa panahon ng mga Pariseo upang ipakita ang kabanalang pamumuhay sa pamamagitan ng seremonyas na nag-exist yun. Ngunit ang kahulugan noon ang nawala. Amen. So, ano ba ang baka na inialay na kung saan ginagawa ito ng isang taong nabuhay ng kabanalan? So, ang nakita natin, hindi yung literal na baka ang inialay ng isang taong nag-alay na nabuhay ng kabanalan para mapatawad ang kanyang kasalanan. Dahil ito yung logic dyan mga kapatid. Hindi po ganun kahina yung Diyos
nasunugan mo lang ng baka at naamoy niya yung usok na sinunog na taba ng baka at papatawarin ang iyong kasalanan. You think ganun kahina yung Diyos sa kapanahonan ni Moises? Hindi. So, kung tingnan natin ang espiritual na kahulugan ng baka, ang baka ay nangangahulugan sa espiritual strength and sacrifice. Gayunpaman, ang mga maghahandog ng baka ay ang mga pangulo. Kung saan, kailangan ng isang pangulo ang sakripisyo at lakas para itaguyod ang kanyang grupo o ang kanyang pinamumunuang tribo sa kapanahonan ni Moses o maging ang pangulong pare. So, hindi ang baka ang inialay upang mapatawad ang kasalanan ng isang pinuno noon, kundi ang sakripisyo at lakas na kanyang taglay bilang pinuno ang kanyang inialay at bilang pagpapakita, isinesagawa ng pare ang seremonyas pisikal, ang baka na hayop ang inialay. Pero ang baka, yun ay tanda sa kanyang espiritual na pag-aalay, lakas at sakripisyo. Hindi yung baka mismong literal ang inalay ng nag-alay. Yun ay mga shadow lamang, anino lamang sa espiritual na inialay ng isang taong nag-aalay. Gayon din ang nangyari sa kambing, gayon din ang sa tupa, gayon din ang sa kalapate. Amen. So, wala pong nababago. Dahil God is the same yesterday, today, and forever. Hindi po mahina ang Diyos sa panahon ni Moises na nag-establish ng ganong instruction para sa pamumuhay ng kabanalan na mababago. Dahil nasusulat yung nasa 1 Peter chapter 1 verse 16, sinabi, mamuhay kayo ng may kabanalan. Dahil nakasulat, sabi ng Apostol Pedro, mamuhay kayo ng may kabanalan dahil ako'y banal. Ito'y hinugot ni Apostol Pablo sa aklat ng Leviticus chapter 21. Sa Exodus, doon ito hinugot ni Apostol Peter. Dahil sa unang panahon, mga kapatid, ang mga apostoles, nung nangaral sila, wala pa po ang New Testament. Ang dala-dala ng mga apostoles sa kanilang pangangaral ay ang aklat mula Genesis hanggang Malakay. At ito ang tinatawag na scripture. Ito ang tinatawag na kasulatan. At ang pinagtataka lang natin, itong paglipas ng panahon, itinakwil ang sinasabing lumang tipan at hindi na nila pinagkukunan ng aral at ang tinangkilik nila ang Matthew to Revelation. Bagkos ang mga aklat na ito ay testimonya sa nangyaring pangangaral ng mga apostoles sa nasabing kasulatan. So pag sinabing kasulatan, ito po ay nag-start dyan sa Genesis until Malakay. At pag sinabing New Testament na tinutukoy po sa ating kapanahonan, ito po ay ang Matthew to Revelation, kung saan ang mga aklat na ito ay testimonya sa nangyaring pangangaral ng mga apostoles. Kaya hindi po mangyari na yung pangangaral ng kabanalan na ginagawa ng mga apostoles ay magpawalang bisa sa Genesis until Malakay. Dahil yan ang kanilang binigyan ng tamang kahulugan na pinangunahan ni Jesus Christ na ipinagpatuloy ng mga apostoles. Wala pa po ang libro ni Mateo, wala pa po ang libro ni Juan, wala pa po ang libro ni Marcos sa kanilang kapanahunan. Dahil yan ay mga kasaysayan sa kanilang kapanahunan nung sila ay nangangaral. Amen po ba? Amen. Nawa malinaw po ito ang kabanalan. Dahil ang kabanalan, na-misinterpret po ito ng tao. Kasi pag sinabing huli, hindi nagkakamali. Kuya po, pag sinabing namuhay ka ng may kabanalan, wala kang pagkakamaling magagawa. Lilinawin po namin ang aming pag-unawa para sa lahat ng mga makakakinig po dito at makapanood po ng ating programa na ang Torah community ay magpapaabot na ang nag-exist na pangunawa o ang tradisyonal na pangunawa tungkol sa kabanalan ay mali. Dahil hindi po nag-exist ang taong walang nagawang pagkakamali. Sinabi yan ni David, sinabi yan ni Solomon, na walang taong hindi nagkakamali. Ito po ang kabanalan. Ang namuhay ng kabanalan, sa tuwing ang
kanyang pagkakamali ay kanyang naalaman, ay kanyang itatama. At base sa estado ng kanyang buhay, mag-alay siya ng espiritual na kakayahan tulad ng isang pinuno mag-alay ng strength at sacrifice. Baka kapag isang ordinaryong tao, imawa tawag nun, mag-alay siya ng isang tupa bilang magpapakita siya ng mag-aalay siya sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kinaroroonan ng kababaang loob, dahil yun ay ang kanyang tamang gawin base sa level o sa estado ng kanyang buhay na kinaroroonan. So wala pong nababago. Nagkaroon ng pagbabago dahil yung mga magbabasa ng Biblia ay ipinairal ang literal na pag-unawa sa nakasulat sa panahon ni Moses. Wala pong nababago, mga kapatid. Hindi po nagbabago. So, yan po ang kabanalan. At proceed po tayo sa susunod na usapin na pinaabot ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. At exciting po ito, mga kapatid, dahil sa usapin rapture po ito. So, verse 10 to 11. No, 12. Versikulo 10 ngadto sa 12. Ug ngali kamo nagbuhat niini ngadto sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Apan kami nag-awhag kaninyo mga igsoon nga magpadayon sa pagbuhat niini sa mas bukos pa. Ug himuon ninyong tumon nga magkinabuhing malinaw o magtagad sa inyong kaugalingong kalihukan o magtrabaho ginamit ang inyong mga kamot noon sa among gisugo kaninyo aron kamo magalakaw nga may kahapsay labot sa mga tagagawas o dili manginahanglan sa bisan unsa dugang pa. Okay. Hanggang 13. Continue mo, hanggang 3. Hanggang 3. Dugang pa, mga igsoon, dili na mo buot nga kamo mawalay alama, mahitungod kanilang nangatulog sa kamatayon. Aron dili kamo masubo ingon sa uban usab nga mga walay paglaom. Amen. Okay, so yun yung payo ni Apostol Pablo, mamuhay ng hindi maging purwisyo. So, in general, na pangunawa natin nakikita sa aral na kanyang ibinahagi, yun sa mga mananampalataya, dito natin nakikita na-overview natin yung pangangaral ni Apostol Pablo at ang kanyang team ay tinuruan niya ang tao na maging effective. Effective na tatay, effective na nanay, effective na anak, effective na mamamayan. So yan po yung nakita nating laman sa aral kung saan ipinangaral ni Apostol Pablo. At paniniwala natin, pinaniniwalaan namin na ito yung mangyayari sa isang tao, maging effective siya kapag nagkaroon siya ng kaalaman sa paggamit ng 3 tools na nasa sa bawat tao. Ito yung isipan, damdamin, at lakas. Pagka ito'y balansing ginamit ng tao, magiging makatarungan ang kanyang pakikitungo sa lahat ng transaksyon sa buhay niya. At ito nga yung pinupunto sa Oseas chapter 6 verse 4 ng aking bayan ay nagpahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi ko ito sa paramihan ng verse. Hindi ko ito sa paramihan ng alam kung sino yung mga Bible character. Ito po ay tungkol sa disiplina, balansing pamumuhay, balansing paggamit sa isipan, damdamin at lakas upang maging kaaya-aya ka sa inyong katransaksyon sa buhay bilang ikaw ay tatay, bilang ikaw ay nanay, bilang ikaw ay anak, bilang ikaw ay mamamayan sa inyong lugar. Okay. Sa pinaka-exciting na part nitong chapter 4 sa 1 Thessalonica, mga kapatid, ay ang tungkol sa rapture o ang tungkol sa muling pagkabuhay. So, naging katanungan ito sa ilang mga kapatid natin.
At ito rin ang naging sanhi ng pag-alis ng ilang mga kasama natin sa Tura community dahil sa inaasahan nila, mga kapatid. At nakasanayan na naging pangako ito since nag-aral ng Biblia yung mga tao na kapag dumating yung huling araw daw, araw ng paghukom, ang tao lahat ay bubuhayin. Kaya ngayon ay kailangan mong magsakripisyo para pagdating ng araw, ang iyong physical na katawan ay babangon mula sa kung saan siya naroon. At bubuhayin siya ng Panginoong Hesus upang ang kanyang katawan ay magiging glorified body. So, sabi ni Apostol Pablo, mga igsuon, sabi sa diri nga version, no? Buot kami nga sayod kamo sa kamaturan, mahitungod yadto nga matay na arudilik kamo mag-uul. Ingon sa mga tao nga walay paglaom. Sa termino na binasa ni Brother Bong na Bisaya, nangatulog sa kamatayon. Dito naman sa Tagalog version MPB, basahin natin. Balik mo. Verse 30. Ayun. Sabi diyan, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So, namatay. So, gusto kong ipaalala sa lahat ng mga makapanood, sa lahat ng mga nandito po sa ating live. Pagka Biblia ang mababasa natin at ang pinag-usapan ay kamatayan, huwag ka kaagad mag-conclude na ito ay physical na kamatayan. Kailangan natin i-check. So, dito, nakita natin na ang pinupunto ni Apostol Pablo ay ang kamatayan physical. So, sa binasa ni Brother Bong sa kanyang version, ang sinabi po roon, natutulog. So, pahingaan nga ito sa laman. Ngayon, naging katanungan ito sa kapanahonan ng Misaya kung paano nga mabubuhay muli ang tao. Kasi ito yung issue ngayon sa sulat ni Apostol Pablo sa verse na ito o sa talata na ating pag-aaralan. So balikan natin kung paano sinagot ng Misaya yung argumento ng mga katunggalin niya sa kanyang panahon sa grupo ng mga Parasiyo. Sa Marcos Kapitulo, natin yung notes. Marcos 12, Kapitulo 12, versikulo 18 hanggang 27. So, nasa ano po ito? Tatlong book. Marcos, Mateo, Lucas. Wala po ito sa Juan. Marcos yung ating babasahin ngayon. So, itong MBB ang piliin natin, version. Pero, willing po, kung kayo po, mga kapatid na nanonood dyan, or mga kapatid, malaya po gamitin ninyo kung ano mang version. Kung kayo po may katanungan kung ano sa version na hawak ninyo, na pwede po kayo mag-PM sa amin. Pwede po kayo mag-usap sa amin, tumawag sa aming mga elders. Maging sa akin po, pwede po kayo tumawag at mag-uusap po tayo tungkol sa kung ano yung nalito ka sa version na yan, or may nais kang linawin o may nais kang ibahagi sa akin. Willing po akong magbigay ng panahon para i-entertain ang iyong pakay. Okay? Marcos 12. Okay. 18 hanggang 27. Bisaya natin at kayo po ang bahala kung anong version gusto nyo. English, Tagalog, malaya po kayong magpili. Marcos 12, Kapitulo 18. Versikulo 18. Unya, may mga Sadusiyo nga biduol kang Hesus. Mao kini sila ang nagingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Hanggang 27. Magtutudlo, mingon sila. Gisulat ni Moses ining balaura. Kung mamatay ang usa ka tawo ug magpabilin og asawa apan walay anak, ang iyang igsuon inahanglang mga asawa sa byuda aron sila manganak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki. Ang kamagulangan naminyo
o namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghod nangasawa sa byuda ug siya usab namatay nga walay liwat. Mausap kini ang nahitabo sa ikatulong nga igsuon. Ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon naminyo sa babae o nangamatay nga walay anak. Sa katapusan, namatay ang babae. Karon, sa adlaw nga banhawon na ang mga batay, kang kinsa man siyang asawa nga silang 7, nakapangasawa man kaniya. Amen. Kay putlon sa ato diri puntuhan. So, kung dunay pagkabuhi gyud sa pisikal na kahimtang o sa lawas nga literal, mong problema gikat ubaga ni. So, kung mayroong pagkabuhay literal, talagang mahirap itong sagutin. Bakit? Biruin mo, kay kasawa ni Brihana, 7 ka buhok, patay kita na. Wayahon niyo sabihin mga Bisaya pa. So, 7 lalaki, naging legal niya asawa. Ayon sa tradisyon na sinulat ni Moses, ginawa na maging asawa niya yung 7. Lehitimong asawa yon. So yung pangutana dito, yung katanungan dito, nung namatay ang babae, at kung totoong may pagkabuhay sa laman, sa estado ng laman, physically, no? Kinsa may tinuod nila na banal. Sino ang tunay na asawa nitong babaeng ito? Dahil lahat ng magkakapatid ay naging legit na asawa dahil nga ito ay mandato sa kultura na isinulat ni Moses na maging pamamaraan nila. Amen po ba? Amen. So, medyo, to So, pakinggan natin at ating i-analisa, ang salaysay ni Yeshua o Jesus Christ nung sinagot niya ang katanungan ito na mula sa mga Pariseo na hindi naniniwala na muling mabubuhay ang mga patay. Okay? Versikulo 24. Si Jesus mitubag, pagkasayod ninyo, ug nasayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kung ang mga patay banhaw na, naisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magminyoay ang mga lalaki ug ang mga babae. Dugang paniini, bahin sa mga patay nga banhawon, wala ba kamong makabasa sa basahon ni gisulat ni Moses mahitungod sa sampinit nga nagdilaap? Kay didto na isulat nga miingon ang Dios kang Moses, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa, nasayop kamo. Amen. Sayop, nasayop. So, unsa man gidi ay unsa may stand ni Jesus Christ at ating i-analyze ano bang stand ni Jesus Christ. Hindi siya pabor na yung pangunawa ng Pariseo na muling na hindi mabubuhay ang mga patay. Hindi siya pabor doon. Ngunit ang hint na kanyang ibinigay is yung tungkol ni Abraham, Isaac, at Jacob, kung saan ang Diyos nila ay Diyos ng mga buhay. So, kung tingnan natin, ang hint na ito ay nagpahiwatig na si Abraham, Isaac, Jacob ay mga buhay. Amen po ba? Amen. Balansihin natin. Tingnan natin ang panimbangin natin sa ating isipan. Matagal na panahon nang lumipas sa pag-iral sa katawang lupa ng mga nasabing patriarka.
At nasisiguro natin na ang kanilang katawang lupa ay naging abong. Abong na talaga. Amen po ba? Amen. Ngunit kinumpirma niya sa kanyang stand na pag-unawa niya ba? Buhay sila. Sa anong paraan? Dahil kung bubuhayin muli ang mga namatay, ay matutulad sila sa mga anghel. Ngayon, maraming umaasa na bubuhayin muli sila physically. Naniniwala din ang Torah community na bubuhayin tayong muli ng Panginoon. Pero magkaiba tayo ng pangunawa kung paano maganap. Diyan po tayo magkakaiba. So, sa sinabing Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos ng mga buhay, at kung mabubuhay ang buhay ng tao ay matutulad sa mga anghel, sisibol sa iyong isipan ngayon at gusto kong kalabitin ka na nakikinig ngayon, bumalik ka sa iyong natural na pagkatao kung ano ka. Alamin mo ang iyong sarili. Kung anong klaseng nilalang ka ang buhay. Amen. Sa biblical na impormasyon, una nating nakikita ang kasaysayan ng paglikha ng tao sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Sinabi roon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. At ang nagsalita dito ay ang Diyos. At kinumpirma sa versikulo 27 na nilalanga ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Ngayon mag-isip ka, ano ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Kung ano yung pagkakakilala mo sa Diyos, yun ang iyong pagkatao. Ito nga lang din ang problema dahil hindi mo lubos na nakikilala ang Diyos. Kaya pagkakataon namin ngayon na ibahagi sa inyo kung ano ang tao at the same time, maibahagi rin namin kung ano ang Diyos. So sinabi dito, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. So, napakakumod na pag-unawa sa lahat ng tao na ang Diyos ay Espiritong makapangyarihan. Amen po ba? Amen. Pagka sinabing Espiritu, walang laman, walang buto, hindi po siya nahihipo. Amen po ba? Amen. Nag-exist siya, mararamdaman mo siya, ngunit hindi mo siya makikita. Yan po ang Espiritu. Ngayon, nilikha ka ayon sa kanyang wangis, dahil wala siyang physical na anyo, dahil Espiritu, gayon ka rin tao. Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya, kung ang inaakala mo ngayon na ang katawang meron ka, ay yan ang tao, ikaw yan, nagkamali ka. Yan ay lalagyan lamang ng nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sa madaling salita, ang katawang lupa na ito ay lalagyan lamang ng espiritual na nilalang ng Diyos na binigyan niya ng pagkakataon na mag-journey sa buhay sa pisikal na kalagayan. So, tayo po ay espiritual na nilalang na nag-journey sa pisikal na kalagayan sa pamamagitan ng katawang lupa na ating kinaroroonan ngayon. Amen po ba? Amen. So, ang tao, walang katapusan, ngunit may kamatayan. So, ang kamatayan na tinutukoy ng Biblia na dumating ay hindi po kamatayan sa laman kaagad ang pinatutungkulan. Dahil tiniyak natin ang Kapitulo 4, versikulo 14, kamatayan ang pinuproblema dito at ipinaunawa ni Apostol Pablo sa kanila kung paano magkaroon ng pag-asa na mabubuhay sila muli. Ang ibig kong sabihin nito ay magkakaroon ng opportunity ang mga namatay. Isa pang palaisipan mga kapatid, no? Gusto kong ikabit sa ating paliwanag sa hapon ito at basahin natin ang verse na ito, Brother Bong. Kuya Bong, dito sa Matthew 16 verse 28, basahin natin. Matthew 16 verse 28. At gusto kong maging
susi ito o magiging switch ito ng bawat nakikinig tungkol sa tinatayo ang pananampalataya o pangunawa tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at pagbabalik ni Jesus. Mateo 16, Kapitulo 28. Pinumdumi kini, dinhi ani ay pipilang nga dili mamatay hangtod nga higit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Okay. Gusto kong Tagalogin ito nang maging malinaw sa mga Tagalog na makapakinig. Matthew 16 verse 28. Ito po sinabi, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Okay. Since pangako ito ni Jesus Christ sa mga apostoles kasi ang harap niya dito eh. Kung tama ang inyong paniniwala na physical na babalik si Jesus bilang ehemplo na tutularan sa magaganap sa buhay natin na sumampalataya sa Diyos, ito yung logic na dapat yung pag-isipan. Sino sa mga apostoles na sinabihan ni Jesus na may ilan sa inyo na hindi mamamatay na ngayon ay buhay pa habang kayo ay naghihintay ng kanyang physical na pagbabalik? Pakihanap nga. Ulitin kong basahin ha. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Pangako ito na dapat panghawakan ng mga apostolis na sumampalataya sa Diyos na ipinangaral ni Jesus. I'm sure, parehas tayo ng pangunawa na nagtiwala tayo na si Jesus Christ ay hindi sinungaling. Amen. Siya'y nangako, mangyayaring matutupad ito. Problema nga lang, no? Sa pangunawa ng inilapat sa talatang ito, mali kayo eh. Bakit? Walang sa mga apostoles ni isa sa kanila na buhay hanggang ngayon. Amen po ba? Amen. Wala po eh. So there is something wrong sa inyong interpretation tungkol sa muling pagkabuhay at muling pagbalik at sa inyong muling pagkabuhay na inaasahan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. May mali. May mali. Dahil nagkaroon tayo o nagkaroon pa kayo hanggang ngayon ng pangunawa na ang katawang lupa ninyo, yun ay kayo. Doon tayo magkakaiba. Amen. Ang katawang lupa na yan ay naturalmente mamamatayan. Mamamahingayan. Dahil yan ay schedule na magaganap sa journey ng tao nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis na sa ikapitong araw ay mamamatay. Hindi po ito ikapitong araw na tumutukoy sa Sabado na Sabat na pinag-aargumentuhan ng mga taong reliyoso. Tumutukoy po ito sa kapahingaan ng laman na naturalmente na mangyayari sa cycle ng buhay ng tao. Yan po ang rest o Sabat na sinasabi. So yung aral na naging panghawakan ng mga mananampalataya sa Tesalonica ay hindi po tulad ng pangunawa na inyong inilapat sa nakasulat. Ang naroon po at siguradong mangyayari ay ang sistema
bilang ang tao ay sistema. Tingnan niyo po nung sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto, sa mananampalataya sa Efeso, sabi na sa Colossus din, hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao at isuot ang bagong pagkatao. Tingnan niyo, ano ang tao dito? Yung katawan o yung pamamaraan na nasa loob ng iyong katawan na nagiging pamamaraan mo bilang ikaw ay kaluluwa? Amen. Amen. Kung yung pagkatao mo ang katawan ang huhubarin, wala ka ng laman. May mali. Basic na basic kung ating aanalisahin, hubarin ninyo ang inyong pagkatao. Malinaw na ang tao ay hindi ang katawan, Amen. kundi ang pamamaraan na nagiging ginamit ng katawan na nagkaroon ng kaluluwa, nagkaroon ng journey dito sa nasabing buhay. Malinaw Kaya pag sinabing tao na muling bubuhay, ito ay mga sistema na available sa ating kaisipan. Nagsisilbing, kung modern termino, nagsisilbing data na maa-activate kapag ikaw ay nag-iisip sa pamamagitan ng iyong desire. The Elohim will provide the data o yung pagkatao, yung sistema, yung pamamaraan na maging matutupad ang sinabi ni Jesus Christ na ang mga mabubuhay muli ay hindi na mag-aasawa dahil sila ay matutulad ng mga anghel. Dahil mga data ito na ma-activate sa pisikal na katawan ngayon. Amen. Pag-asang hindi dapat asahan ang ipinangako ng mga mangangaral tungkol sa rapture. Usisahin niyo po yung mismong talata. Sinabi ni Pablo, tutuloy natin yun. Tuloy natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Balikan mo sa 13 hanggang 15. Dugang pa, pangaytsoon, dili na mubuot nga kamo mawalay alamang may tungod kanilang nangatulog sa kamatayon. Aron dili kamo masubok ingon sa uban usab nga mga walay paglaom. Kay kung kita nagtuong nga si Jesus namatay ug mibangon pag-usab, sa ingon usab silang nangatulog sa kamatayon pinaagi ni Jesus pagadat unra unya sa Dios uban kaniya. Okay. Hanggang 18. Kay kini ang among isulti kaninyo pinaagi sa pulong ni Yahweh nga kitang mga buhi nga makapabiling buhi hangtod sa presensya sa Ginoo, dili gayud maguna kanila nga nangatulog sa kamatayon, kay ang Ginoo manao gikan sa langit uban sa singgit sa pagsugo, uban sa tingog sa arkanghel, o uban sa trumpeta sa Dios, o kadtong nangamatay nga nahiusa kang Hesus akang Kristo muuna pagbangon. Pagkahuman itang mga buhi nga makapabiling buhi duyog kanila pagasagawon sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon ni ana kita mahiuban kanunay sa Ginoo busa magpadayon sa paghupay sa usag-usa niining mga pulungan. Amen. So, ang senaryo, atong unang mga nangamatay, mo'y unang mabuhi. Yung senaryo, mga kapatid, na ipinakita, yung mga unang namatay na ay unang mabubuhay at susunod yung mga buhay pa. So, yung existing traditional interpretation ganito yun.
Kapag tumunog ang huling tunog ng trompeta, unay na bang handa ka na? May kanta na yun eh. Pag inawit about revival eh. Mag-artal call eh. Kasi itong verse na ito, itong talatang ito, pambato ito ng mga pastor during sa may mga sakuna na naganap na kung pagka may bagyo, pagkalipas ng bagyo, malapit ang bumalik ang Diyos. Kasi andito ang mga palatandaan. Pag iyak ay tao, kay patlok ka, pag huling tunog ng trompeta, tunay bang handa ka na? Para ganun po mga kapatid. So, ang pagpasadula na paglalarawan ng nangangaral ng traditional na interpretation, sabi. Pag tumunog daw yung trompeta, may pambihirang kapangyarihan na kikilos sa dagat, sa mga minteryo, sa mga lugar, at ang lahat ng lugar ay mag-turn over daw sa mga patay na katawan at muling mag-asimbol sa kapangyarihan ng Diyos at muling mabubuhay ang mga namatay. Unang logic. Mula sa kapanahunan ng sinaunang kapanahunan ng kapanahunan, ang daming tao na po na naisilan sa kasaysayan. Physically, pag nabuhi ito, do you think pasod ka ang tao sa Cebu? Sa Cebu lang, sa Mindanao, uot na dyan siguro kayo po. Pwede yung uta na kung kamanang na ginawa, kaya mahimo. Sige na lang. So, continue. Pagka yung nasa dagat daw, yung mga gipang tuna sa iho, na nakahilis na tumbukog, kaya na ka ng digestion system ang mga isda. Kung nalunod sa Princess of the Orient, nangahilis mo ito. Ako, machib daw po ito. Bakit? Di pa mo, lumrago ko na sa ginawa ang kalibutan nitong kung ang tanang butang. Sinabi lang ng Diyos, sinalita lang ng Diyos, alat ang bagay na nagawa. Pero magtataka ka, kung talagang ganyan at connected ka sa Diyos, pag nagtanim ka ng mais, ilihans mo sa pangalan ni Jesus, mamunga ka bukas, ba't hindi mangyayari? Kasi may proseso eh. So kalukuhan ang ganong interpretation na ikinabit ninyo tungkol sa nasabing kapangyarihan ng Diyos na nasusulat sa Genesis during creation. May dapat kayong pag-aralan at balikan. Kalukuhan yan eh. Kahit nga uod, may proseso nagiging paru-paro. Pero hindi bukas kagad naging paru-paro yan. May specific time na nakalaan dyan na sistema bago mangyaring maging paru-paro ang isang uod. Ngunit kung ating titingnan, yan ay pagpapakita sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil yan po ay sistema. Amen. So, pag sinabing kapangyarihan na mag-aasimbol sa mga patay, espiritual na kaganapan po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Gumising po kayo. Gumising po kayo. Yung dagat, yung lupa na sinasabi, state of mind po ito. May mga tao o may mga sistema na nag-hibernate sa tubig. Ibig sabihin, yung mga may giant in the past na tao, mga makasaysayang personalidad na may naiambag sa ekonomiya, nag-hibernate po sa level ng kaisipan ng tao. Sa lupa, ibig sabihin, may mga tao rin dyan na specific na ang kanilang buhay ay inilaan para sa ganung estado. Mabubuhay din. At ang sabi ni Apostol Pablo, unang mabubuhay ang mga namatay. At tayo mga buhay ay susunod. Mangyari po ito na ang isang personality, ang pamamaraan o ang sistema na namatay sa pamamagitan ng katawang mananampalataya, tao baga, na namatay na, sa mga isisilang na sanggol o mga bagong henerasyon ay muling mangyari na ang mga namatay na sistema ay mabubuhay sa mga bagong henerasyon. At yung existing na sistema na nasa mga buhay, sa mga matatanda, sabihin na natin kung sa ating kapanahonan 70s at millennial, magiging mahalo at magiging hybrid ang tao. Tingnan niyo po ang Ezekiel. Ipinakita ng Diyos ang itsura ng
nilalang ng Diyos. Which is, ano ba nilalang ng Diyos? Di ba tao? Pag humarap tinignan mo sa harap, parang leon. Pag tinignan mo sa gilid, parang agila. Parang tigre. At napakaraming gulong. Yung po ang estado ng nasabing tao kung saan hybrid na ang consciousness. Napaka-high-tech na po ng consciousness sa paglipas ng panahon. At ang pangabuhay ng mga patay ay nangyari po doon sa bagong henerasyon. Huwag kang mag-isip pa na ikaw talaga ngayon ka lang nag-exist. Hindi! Yung katawan mo ngayon lang, pero yung kapamaraanan na nasa sa iyong isipan ngayon, na naging available na iyong ginamit, tingnan mo, balikan mo ang kasaysayan. May mga nasa malayong history na nagmula ang iyong naalaman. Dahil yan ay mga ebidensya na ngayon ay ang namatay na mga katawang lupa na nagkaroon ng ganyang kaparaanan ay nabubuhay sa iyong katawang lupa. Amen. Kaya ang sabi ni Solomon, wala pong bago. There is nothing new under the sun. Bago eh. Pero bawat present ay mayroong panibago. Pero hindi bago. Magkaiba yun. I mean, new version. Pero hindi ibig sabihin bago. Upgraded version. Amen. Yan po ang iintindihan ng Tura community tungkol sa pangako muling magkabuhay. So, nawa, maging pagbubukas ito ng ating pangunawa, mga kapatid, mga makapanood po ng ating programa. Kung kayo po ay mayroong gustong karagdagang impormasyon, mag-contact na po kayo sa aming mga Facebook account, mga elders, sa Tura community. At bibigyan po namin kayo ng oras, paglaan po kayo namin ng panahon para pag-usapan ang gusto mong maging malinaw na maging kasagutan ng iyong mga katanungan. Magandang hapon sa lahat. Happy Sabbath. Shalom Aleichem.